Welcome na naman po sa isang video ng Bentec. Nakabili tayo nito no, waste tank, no. Pwede to sa Epson, pwede rin to sa Canon. So ituturo ko po kung paano maglagay ng waste tank dito sa Canon G1010. So yung traditional na ginagawa, mineral water lang, no. So ito mas maganda, tapos meron na rin siyang kasamang syringe. Karaniwan kasi ganito lang yung ginagawa ko, no. Binubutasan ko dito. Ito. O kaya kahit ano basta plastic bottle na empty. So dito ang ginamit ko dito yung dishwashing. So ganyan lang ginagawa ko. Dinudugtungan tapos nilalagyan. Kaya lang pag napuno to, natabig, pwedeng tumapon. So nakita ko dito mas presentable to, tong product na to. Yan. Nasa 100 plus to pero 200 nasa 200 nung binili ko no kasama yung shipping. Sa Shopee ko binili. Yan. So unbox muna natin kung ano yung laman nito. So nice idea tong ganito no, mas presentable no? Kaysa lagyan nyo ng plastic bottle. So para saan ba yung waste tank no? Kasi pag nag-head clean ka o kaya pag nag-initialize yung printer, dyan na pupunta yung mga dumi na yung mga excess na ink. Yan, dito na pupunta sa waste tank. Usually, absorber lang, no, yung foam lang. Tapos pag napuno siya, magli-leak sa loob. O kaya dyan sa gilid, sa baba. No, pagka binuhat mo, nadudumihan ka. So, merong dalawang syringe, tornilyo, hose, yung waste tank, tapos ito yung holder ng waste tank. Canon G1010 to. Yan, para makita nyo. Canon G1010. G1010. Yan, to tatanggalin dyan, dalawang tornilyo. Tignan na natin. So, saan natin nilalagay yung hose? To mga ka-printing, ito pala yung G1010 ko. Halos isang taon na. Ang ink na ginagamit ko, original pa yung black. Tapos yung colored ay Inkrite. So wala pang naging problema. Halos 300 GSM lang yung piniprint ko dito. Minsan bond paper pagka walang masyadong piniprint. Ayan, malinis pa oh. Yan, ito yung hose, no? Magkaibalay kasi yung black at colored nito eh. Tapos meron pang isa yan. May isa pa yan na hose. Ito yung isa. Kasi sa Epson, isa lang yung waste hose. Pero dito sa Canon ay dalawa. Usually nandito lang yun, no? Ganun pala, no? Gaganunin pala. Yan. Tapos ayun. Nandito. Ayun, no? Ito yung isa. Para makuha, no? Ito mga ka-printing. Yan. Bali dalawa. Tapos natin lalagay, dapat walang tatamaan, no? Kailangan dugtungan. Kasi kung tatama dito, yan, so paiinitin lang muna yung soldering iron, no? Nasukat ko na, dito ko ilalagay. Dito. Okay mo na yun. Butasan ko ng konti. Butasan ko ng konti. Tapos butasan ko para sa hindi ko para sa hose.
So gawin nyo lang to pagka ano, wala ng warranty. Kasi kung may warranty pa, mabovoid yung warranty ng printer nyo. So kasi itong G1010 ko, 1 year nang may got. Yan. So binutasan natin ng gamit yung soldering iron. Pwede rin ano pwede rin pang ano no, yung barena. Pero maliit lang yung drill bit dapat. Lagyan ko siya ng konting butas. Yan. Dito. Pwede rin siya sa Epson, no? Sa Epson, sa Canon, no? Kung sa Brother, pwede rin, no? Kaya lang, mas may bumaklas ng Brother. Ayan. So, ang problema niyan, maigsi yung hose. Yan, butasan pa natin ng isa kasi dalawa yung waste hose ng Canon. Kailangan pa ng isang butas. Yan, so dalawa na. Yan, pakita mo sa yan dalawa, visual na nakadali ng yung ising. Baka tumakas yan, ng ising dito. Marinig mo dito. Hindi lang ako pa dito. Ayun na, lumalabas na yung ink. Ayan. Ayun, dumadali na isa. Ayan, okay na yan. Pwede ko na siyang ilagay ulit. Yan, sinigurado ko lang na nakakadaloy ng maayos yung ink. Kasi kung hindi makakadalo yan, maaaring masira, mag-backflow, masira yung forge unit. Okay. Pwede na. Kahit pala isa na lang, no? Yan. So yan. Okay na. Ganda pa rin kulay ng aking G1010. Kung bibili kayo ng ink talaga, no, kahit yung replacement, dapat pang Canon, hindi pang Epson. Tsaka hindi ko recommended yung mga universal na sinasabi. Kasi yung ginawan ko dati, universal lang ginamit,
Tapos may feedback siya sa akin na ano, hindi na raw wala na raw lumalabas na ink dun sa ano, sa color. Pero yung black kasi yung black niya original pa rin. Okay pa rin daw. So yun lang mga printing no, hanggang sa muli. Wag nating kakalimutan mag-subscribe sa Bentech.